Sa isang sulok ng Riyadh, Saudi Arabia, isang beauty salon na para sa mga kababaihan ang biglaang naging sentro ng internasyonal na balita, at ang dahilan ay hindi ka panipaniwala, isang baso ng inumin mula sa Pilipinas. Nagsimula ang lahat ng makatanggap ng ulat ang mga pulis pangrelihiyon, ang Mutawa, na ang lugar ay lihim na nagpapakalat ng kulturang kanluranin, isang akusasyong nagdulot ng pangamba na maaaring ipasara ang salon, o mas malala pa, maparusahan ang may-ari nito. Ngunit habang ang lahat ay kinakabahan sa kahihinatnan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Matapos ang halos kalahating oras na masusing inspeksyon, hindi lamang kinumpirma ng mga otoridad na ang inumin ay may wastong at legal na sertipikasyon ng halal, kundi matapos itong tikman ng pinuno ng grupo, hindi niya napigilang bumulong. Yet said, masarap pala ito. Ang simpleng pangungusap na iyon ang nagsilbing mitsa na nagpaalab sa isang malawakang usap-usapan online. Sa loob lamang ng ilang araw, ang maliit na salon na muntik ng magsara ay naging isang tanyag na lihim na destinasyon, dinarayo ng mga kababaihan mula sa iba't ibang panig ng lungsod. Paano nagawa ng isang basong ubi milk tea na lumikha ng ganito kalaking kababalaghan sa gitnang silangan? Ang kwento ay nagsimula kay Laila, ang may-ari ng salon pangkagandahan sa Riyadh. 10 taon na ang nakalilipas, binuksan niya ang kanyang negosyo, puno ng mga pangarap at pag-asa. Nasaksihan niya ang pagpasok at paglabas ng napakaraming babae, nagpapabago ng ayos ng buhok, nagkukwentuhan at nagtatawanan ng may kagalakan. Ngunit sa paghina ng ekonomiya at sa paghigpit ng mga panlipunang regulasyon, unti-unting nabawasan ang kanyang mga customer. Ang dating salon na nangangailangan ng paunang reserbasyon ay ngayon pinamumugaran na lamang ng mga bakanting sofa at mga hairdryer na makapal na ang alikabok. Ang sunod-sunod na buwan ng pagkalugi ay halos magtulak kaila-ila sa pagsuko. Ang salamin sa kanyang harapan ay sumasalamin sa isang pares ng matang walang kislap, malayong-malayo sa ningning ng pag-asa noong unang araw niyang buksan ang pinto ng kanyang pangarap. Sa mga sandaling iyon ng kanyang pagkalito at pag-aalinlangan, inalok siya ng kanyang asawa, si Faisal, na samahan siyang maglakbay patungong Maynila upang magpahinga at humanap ng bagong inspirasyon. Hindi niya kailanman inakala na ang paglalakbay na iyon ang magiging simula ng pagbabago ng kanyang kapalaran. Ang pag-asa na unti-unting namamatay sa Riyadh ay mabigat na parang kumot na bumabalot sa buong lungsod. Ang mga lansangan ay nananatiling abala, ngunit ang mga ngiti sa mukha ng mga tao ay tila naglaho na. Ang implasyon ay nagpataas sa presyo ng mga bilihin, at ang budget ng bawat pamilya ay unti-unting numinipis. Noong araw, ang mga babae ay hindi nag-aatubiling gumastos para sa kanilang kagandahan. Ang pagpapagupit, pagpapakulay, o pagpapaayos ng buhok ay isang paraan ng pagbibigay gantimpala sa sarili. Ngunit sa kasalukuyan, ang pagpapaganda ay itinuturing ng isang luho. Marami ang pinipiling tipirin ang gastusing ito. Ang salon ni Laila, na dating pinakamasigla sa kanilang lugar, ay unti-unting nawala ng buhay sa nakalipas na 3 taon. Ang problemang pang-ekonomiya ay simula pa lamang. Ang lalong nagpalala sa sitwasyon ay ang mga bagong panuntunang panlipunan na mas mahigpit. Kailangang humingi ng pahintulot ang mga babae sa kanilang asawa o pamilya bago umalis ng bahay. Dahil dito, maraming beses na ang mga customer na may appointment ay bigla na lang tatawag para magkansela. Isang gabi, umuwi sila napasan ang buong araw na pagod at kabiguan. Napansin agad ni Faisal ang pananamlay sa kanyang mga mata. Marahan siyang tinapik nito sa balikat. Mahal, sabi niya, sa susunod na linggo, kailangan kong pumunta sa Maynila para sa isang buwang trabaho. Sumama ka sa akin. Noong una, tumanggi sila nag-aalala sa maiiwan niyang salon. Ngunit hinawakan ni Faisal ang kanyang mga kamay at seryosong sinabi, pagod ka na. Kung magpapatuloy ito, hindi lang ang salon ang babagsak, kundi pati ikaw. Kailangan mo ng pagbabago ng kapaligiran. Ang mga salita ng kanyang asawa ay gumising sa kanya. Napagtanto niyang matagal na siyang bilanggo sa isang siklo ng pagkabalisa. Sa huli, pumayag siya. Sige, sasama ako. Ang pagkakatukla sa Maynila ay isang bagong mundo para kay Laila. Paglapag pa lamang ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, isang tanawing ibang-iba sa Riyadh ang sumalubong sa kanya. Ang paligid ay luntian, ang hangin ay maalinsangan, at may kakaibang amoy ang tropikal na syudad. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba,
isang dayuhan sa kanyang mahabang abaya at hijab. Ngunit nangisyan siya ng immigration officer at batiin sa matatas na English, "Welcome to the Philippines, ma'am." Ang kanyang mga alalahanin ay unti-unting naglaho. Ito ang simula ng kanyang pagkahalina sa tinatawag na Pinoy hospitality. Habang nasa trabaho ang kanyang asawa sa umaga, naglakas loob sila na galugarin ang lungsod ng mag-isa. Namangha siya sa magulo, ngunit organisadong takbo ng buhay sa Maynila. Ang mga nagliliwanag na ilaw ng mga billboard na may mga salitang hindi niya maintindihan, ang mga taong naglalakad ng mabilis, ngunit may ngiti sa labi, at ang mga kababaihang malayang nakapustura at puno ng kumpiyansa. Isang bagay ang partikular na pumukaw sa kanyang pansin, isang inuming may matingkad na kulay lila na tila hawak ng lahat. Sa mga karatula, nabasa niya ang mga pamilyar na salita, "Ubi milk tea." Dahil sa kuryosidad, bumili siya ng isang baso. Sa unang paghigop, isang pambihirang sorpresa ang kanyang nadama. Ang lasa ay mayaman at matamis, na may kakaibang earthy flavor mula sa ube, perpektong hinaluan ng gatas, at may mga bilog at kenyong sahog na tinatawag na sago. Ang lamig ng inumin ay tila nagpawi sa kanyang pagod at nagdulot ng isang di maipaliwanag na kasiyahan. Sa mga sumunod na araw, napansin niya na kahit saan siya magpunta, sa tren, sa mga universidad, o sa oras ng pahinga ng mga empleyado, lahat ay maihawak na ubi milk tea. Hindi lamang ito isang simpleng inumin, ito ay bahagi ng kanilang pamumuhay. Isang hapon, habang siya ay naglalakad, natagpuan niya ang isang maliit na salon na tila mainit ang pagtanggap at puno ng tawanan. Nagpasya siyang buksan ang pinto, at ang kanyang nakita ay nagpatulala sa kanya. Puno ng tao ang salon, ngunit hindi lahat ay naroon para magpaayos ng buhok. Ang ilan ay nakaupo sa sofa at nagkukwentuhan, ang ilan ay kasama ang kanilang mga anak, at halos lahat ay maihawak na baso ng ubi milk tea. Ang may-ari, isang Pilipina, ay magiliw siyang tinanggap. "Hi ma'am. First time niyo rito?" Tumango si Layla. "Opo. May-ari rin po ako ng salon sa Saudi Arabia." Nagningning ang mga mata ng Pilipina. "Wow! Magkakapropesyon pala tayo. Upo ka muna, te. Gusto mo ng ubi milk tea?" Habang iniinom ang pamilyar na lasa ng inumin, naramdaman nila ang kakaibang gaan ng loob. "Bakit po gustong-gusto ng lahat na pumunta rito? Hindi lang para magpa-hair, di ba?" tanong niya. Umiti ang may-ari, si Ate Elena. "Hindi lang yon. Ang pagpapaayos ng buhok ay isang dahilan, pero ang nagpapanatili sa kanila rito ay ang samahan. Ang isang baso ng ubi milk tea na ito ay nakakatulong sa kanilang mag-relax, magbukas ng kwentuhan, at bumuo ng koneksyon kahit sa mga hindi nila kakilala. Ang negosyo ay hindi lang pinapatakbo ng gunting o blow dryer, pinapatakbo ito ng ugnayan ng mga tao. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Napagtanto nila na sa lahat ng panahong iyon, nakatuon lamang siya sa serbisyo at kagamitan, at nakalimutan niya ang pinakamahalagang puso ng kanyang negosyo, ang puso ng mga tao. At ang baso ng ubi milk tea na ito ang nagsisilbing susi na nagbubukas ng mga ugnayang iyon. Sa huling araw ng kanyang paglalakbay, binigyan siya ni Ate Elena ng isang malaking supot ng purong ubi powder at mga sago. "Dalhin mo ito pabalik sa iyong bansa," sabi nito na may ngiti. "Malay mo, may himalang mangyari." Pagbalik sa Riyadh, agad na tinipon nila ang lahat ng kanyang empleyado at personal na tinimpla ang ubi milk tea. Ang matamis na aroma ng ube at condensed milk ay kumalat sa buong salon. Nagkatinginan ang mga empleyado na may pagtataka, ngunit nang matikman nila ito, lahat ay sumang-ayon na ito'y isang bago at kaaya-ayang lasa. Nang dumating ang unang customer, binigyan siya nila ng isang libreng baso para matikman. Iba-iba ang naging reaksyon. May nagsabing masyadong matamis, ngunit karamihan ay nagpakita ng interes at paghanga. Sa umagang iyon, ang salon na matagal nang walang maririnig na tawanan ay muling nabuhayan. Ang ubi milk tea ay mabilis na naging isang usap-usapan. Dagsaan ang mga bagong customer na gustong matikman ang kakaibang inumin. Ngunit kasama ng tagumpay ang mga problema. Ang mga sangkap na dala niya mula sa Maynila ay naubos sa loob lamang ng wala pang 10 araw. Ang paghahanap ng tunay na sangkap para sa ubi milk tea sa Riyadh ay halos imposible. Nang makahanap siya ng supplier mula sa Dubai, ang presyo ay napakataas.
Ang mas malala pa ay ang panggigipit mula sa lipunan. Ilang pamilya ang tumingin dito bilang pagpapakalat ng banyagang kultura at inakusahan siyang gumagamit ng matamis na inumin upang akitin ang mga babae na magtipon-tipon. Isang gabi, nakaupo sila sa kanyang walang taong salon. Ang pakiramdam ng kabiguan ay muling bumabalik. Ngunit biglang pumasok si Noor, isang tapat na customer. Lumapit ito at marahang nagsalita, "Laila, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng iba, pero para sa akin, ang basong ito ng ubi milk tea ay hindi lang inumin. Nagbibigay ito sa akin ng pakiramdam ng ginhawa at kaligayahan. Na para bang bumabalik ako sa mga panahong nakikipagtawanan ako sa aking mga kaibigan. Huwag kang susuko. Kailangan namin ng isang lugar na tulad nito." Ang mga salita ni Noor ay nagbigay kaila-ila ng lakas upang muling lumaban. Nagpasya sila na maglakbay patungong Dubai upang personal na maghanap ng supplier. Sa wakas, natagpuan niya ang isang kumpanyang pangkalakalan na may direktang koneksyon sa isang malaking tagagawa ng mga sangkap ng milk tea sa Pilipinas. Ang pinakamahalaga, kumpleto ito sa mga sertipikasyon ng halal na nagpapahintulot sa kanya na mag-angkat ng mga sangkap ng tuloy-tuloy at sa mas mababang halaga. Pagbalik niya, hindi siya tumigil sa orihinal na lasa. Lumikha siya ng mga bagong menu, tulad ng ubi milk tea na hindi gaanong matamis, ubi milk tea na maihalong rose water, at ang pinaka-espesyal, ang ubi kurma milk tea, na pinagsasama ang lasa ng Pilipinas at ang lokal na paboritong datils. Ito ay naging isang malaking tagumpay. Ang kanyang salon ay ganap na nagbago. Hindi na lamang ito isang lugar para magpaayos ng buhok, kundi isang espasyo para sa komunidad ng mga kababaihan. Nag-organisa siya ng mga maliliit na kaganapan tulad ng EUB Afternoon Tea, mga workshop para sa mga babaeng negosyante, at mga support group, kung saan ang ubi milk tea ang nagsisilbing sentro ng samahan. Ang kwento ng ubi milk tea salon ni Laila ay mabilis na kumalat sa social media. Ang hashtag na #ubemagisinriyadh ay naging tanyag sa mga kabataan. Mga magasin para sa kababaihan at mga istasyon ng telebisyon ay nag-unahan upang itampok ang kanyang kwento. Ang mga headline ay nagsasabing, ang revolusyon ng kababaihan na nagsimula sa isang baso ng ubi milk tea. Ang salon ni Laila ay naging simbolo ng isang ligtas na espasyo para sa mga babae, kung saan maaari silang maging totoo sa kanilang sarili, magbahagi ng mga pangarap at magbigay ng suporta sa isa't isa. Ito ay naging isang social phenomenon na tinawag na The UB Effect. Isang araw, isang opisyal mula sa gobyerno ang tahimik na bumisita. Matapos matikman ang ube kurma milk tea, sinabi nito na may ngiti, "Laila, hindi ka lang lumikha ng isang salon, lumikha ka ng isang espasyong pangkultura, isang mahalagang simbolo ng pag-unlad ng lipunan." Madalas balikan ni Laila ang paglalakbay na nagpabago sa kanyang buhay. Mula sa isang salon na muntik ng malugi tungo sa pagiging sentro ng isang malakas na komunidad ng kababaihan. Nagsimula ang lahat sa isang baso ng ubi milk tea. Ngunit ang nagpalago dito ay ang pangangailangan para sa isang ligtas na espasyo at ang pagnanais ng bawat babae na kumonekta sa isa't isa. Ang kwento ni Laila ay nagpapatunay na ang pagbabago sa lipunan ay hindi kailangang magsimula sa malalaking kilusan. Minsan, maaari itong magmula sa isang maliit at simpleng bagay, tulad ng isang masarap na inumin na kayang pag-ugnain ang mga puso at lumikha ng isang kapangyarihang higit pa sa kayang isipin. Ngayon, sa salon ni Laila, ang ugong ng mga blow dryer ay naririnig pa rin, ngunit mas malakas ang tunog ng mga tawanan, kwentuhan, at pagtatagay ng mga baso ng ubi milk tea. Ito ang tunog ng pag-asa, kalayaan, at pagkakabuklod ng mga kababaihan sa disyerto, na sinindihan ng isang matamis na lasa mula sa Pilipinas. Habang ang salon ay puno ng tawanan at matamis na amoy ng ube, isang hindi inaasahang krisis ang tahimik na dumating. Isang hapon, habang abala ang lahat, ang salaming pinto ay marahas na bumukas. Ilang unipormadong lalaki ang pumasok na may seryosong mga mukha. "Nakatanggap kami ng ulat na dito ay may nagaganap na pagpapalaganap ng dayuhang kultura. Hinihiling namin ang kooperasyon ng lahat para sa isang inspeksyon." Sa isang iglap, ang masayang paligid ay nabalot ng katahimikan. Nagkatinginan ang mga customer, ang ilan ay napatayo sa gulat. Sinubukan nila na manatiling kalmado habang sinasalubong sila. "Isa lamang po kaming salon na nag-aalok ng inumin sa aming mga kliyente.
wala po kaming ginagawang labag sa batas. Malamig na tiningnan ng isang opisyal ang paligid. At ano ito? UB milk tea. Bakit nagtitipon ang mga babae rito para uminom, hindi para magpaayos ng buhok? Ang tanong niya ay tila isang suntok sa sikmura nila ila. Agad niyang ipinakita ang mga pakete ng sangkap. Lahat po ito ay legal na inangkat. Walang halong alak o anumang ipinagbabawal, at pinakamahalaga, mayroon po itong sertipikasyon ng halal. Matagal silang nagsiyasat, ngunit wala silang nakitang anumang mali. Nag-iwan lamang sila ng babala, mag-ingat kayo. Ang pagtitipon ng mga babae ay maaaring magdulot ng problema. Huwag kayong gumawa ng publisidad na sobra-sobra. At sila'y umalis. Nang magsara ang pinto, noon lamang napansin nila ila na basang-basa ng pawis ang kanyang mga palad. Nagsimulang magbulungan ang mga customer. Siguro, hindi na tayo dapat bumalik dito. Baka mapahamak pa tayo, sabi ng isa. Ngunit hindi pa doon natapos ang krisis. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang supplier. Pasensya na, Laila, pero ang iyong kargamento ng ubi milk tea ay natigil sa customs. May mga bagong regulasyon na nangangailangan ng karagdagang dokumento. Kung wala iyon, hindi mailalabas ang mga produkto. Ang masamang balita ay parang pagguho ng mundo para kay Laila. Ang natitirang sangkap sa kanyang inventaryo ay sapat na lamang para sa 2 araw. Kung maubusan sila, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maglalaho. Nagsimulang mag-alala ang kanyang mga empleyado. Siguro dapat muna nating itigil ang pagbebenta ng ubi milk tea, bulong ng kanyang accountant, para maiwasan ang mas malaking problema. Ngunit habang sila ila ay malapit ng sumuko, ang reaksyon ng kanyang mga customer ang gumulat sa kanya. Huwag mong itigil, sabi ng isang batang ina na nanginginig ang boses. Malaki ang kahulugan ng ubi milk tea na ito sa amin. Dito, nakakausap ko ang ibang mga babae. Ayaw kong bumalik sa pagiging malungkot at nag-iisa. Kung magkukulang ang supply, kami na mismo ang magdadala ng sangkap, pabirong alok ng isa pa. Sa sandaling iyon, napagtanto nila ila na hindi na lamang ito laban niya. Ito ay naging pangangailangan na ng isang buong komunidad. Gayunpaman, lalong tumindi ang panggigipit mula sa mga konserbatibong grupo. Isang artikulong walang pangalan ang lumabas online, inaakusahan ang mga kababaihan na nalululong sa matamis na inumin at walang kwentang usapan na isang paglihis sa tamang landas. Ngunit naalala nila ila ang sinabi ni Ate Elena sa Maynila, ang mga customer ay hindi lang customer, sila ay pamilya. Ang kaisipang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nagpasya sila ila na gawin ang pinakamapanganib na hakbang. Lilipad siya mismo patungong Maynila upang humanap ng isang matatag at permanenteng mapagkukunan ng sangkap. Alagaan ninyong mabuti ang salon, bilin niya sa kanyang mga tauhan bago umalis. Tandaan ninyo, ang ating lakas ay hindi nagmumula sa inumin, kundi sa ating pagkakaisa. Paglapag muli ng eroplano sa Maynila, ang kanyang puso ay puno na ng determinasyon. Gumugol siya ng maraming araw sa paghahanap hanggang sa matagpuan niya ang isang malaking kumpanya na dalubhasa sa pag-export ng mga sangkap para sa mga inumin sa buong mundo. Ang manager, isang Pilipino na mahusay mag-Ingles, ay nakinig sa kanyang kwento ng may pag-unawa. Ang kailangan mo ay hindi lang isang supot ng ubi powder, paliwanag nito, kundi isang matatag na supply chain. Ipinaliwanag niya ang buong proseso. Ang industriya ng inumin sa Pilipinas ay ganap ng maunlad. Maaari silang magbigay ng kumpletong pakete ng mga sangkap na sertipikadong halal, mula ubi powder, gatas, sago, hanggang sa takip ng baso at straw. At ang pinakamahalaga, bawat kargamento ay may kasamang wastong halal certificate na kinikilala sa gitnang silangan, na titiyak sa maayos na pagdaan sa customs. Sa wakas, pumirma sila ila ng isang taong kontrata. Natutunan niya ang tungkol sa pamamahala ng inventaryo, pagpaplano ng mga alternatibong ruta, at paggamit ng mga elektronikong dokumento upang mapabilis ang proseso sa adwana. Sa kanyang pag-uwi, mahigpit niyang yakap ang kontrata. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang kapanatagan. Nang dumating ang unang kargamento mula sa Pilipinas, kumpleto sa lahat ng dokumento, nagsigawan sa tuwa ang mga empleyado. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tumigil sila ila sa simpleng pagbabalik ng ubi milk tea. Tinuruan siya ng krisis na kailangan niyang laging sumulong.
Kasama ang kanyang koponan, bumuo sila ng mga bagong inobasyon, pinagsasama ang lokal na kultura sa lasang Pinoy. Ito ang nagsilang sa ube korma milk tea, na napanatili ang pagkaube, ngunit may tamis at aroma ng datiles na paborito ng mga lokal. Nagkaroon din ng ube makapuno at ube lychee, na nagdulot ng pananabik at umakit ng mga bagong customer. Ang hashtag na ube innovation ay muling sumikat. Kasabay nito, ang posisyon ng salon ay malinaw na nagbago. Hindi na lamang ito isang salon na may inumin, kundi isang ganap na malikhaing espasyo para sa komunidad ng kababaihan. Isang araw, habang ang salon ay abala, isang grupo ng mamamahayag mula sa isang nangungunang women's magazine sa bansa ang dumating. Narinig nila ang kwento ng salon nila na sikat sa social media at nais nilang masaksihan ito mismo. Ang artikulong pinamagatang Kikalayaan sa isang basong lila, ang paraiso ng kababaihan nila ay lumabas sa pabalat ng susunod na issue. Sa loob ng ilang araw, humaba ang pila sa labas ng salon. Mga babae mula sa iba't ibang lugar ang dumayo, hindi lamang para magpaayos ng buhok o uminom, kundi para maging bahagi ng isang komunidad na nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan at kalayaan. Ang kasikatan ay umabot sa pambansang telebisyon. Isang special documentary ang itinampok sa primetime news na may paksang, ang revolusyon ng kababaihan na nagsimula sa isang baso ng ube milk tea. Ipinakita sa palabas ang mainit na samahan sa loob ng salon, mga panayam sa mga customer na may ngiti at luha sa kanilang mga mata. Dahil dito, hindi ko na nararamdamang nag-iisa ako, sabi ng isa. Dito, nagkaroon ako ng lakas ng loob na mangarap. Matapos ipalabas ang programa, ang salon nila ay naging isang tunay na social phenomenon. Hindi na ito tinatawag na salon, kundi the Ube Lounge, isang simbolo ng espasyo kung saan ang mga babae ay maaaring maging sila. Ang tunay na rurok ng tagumpay ay dumating sa gabing inorganisa nila ang gabi ng mga pangarap ng kababaihan. Bawat customer ay maihawak na baso ng ube milk tea habang nagpapalitan sila ng mga kwento ng kanilang buhay. May mga kwento ng pakikibaka para sa edukasyon, pagsisimula ng maliit na negosyo, o ang katapangang kumawala sa isang mapang-abusong relasyon. Bigla, isang dalaga ang tumayo at itinaas ang kanyang baso. Maaaring magkakaiba ang ating mga pangarap, sigaw niya, ngunit sa gabing ito, tayo ang lakas ng isa't isa. Pagkatapos ng kanyang mga salita, umugong ang palakpakan at hiyawan sa buong lugar. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang isang dambuhalang kapangyarihan na nabuo mula sa maliit na bagay na kanyang sinimulan. Ang balita tungkol dito ay umabot hanggang sa Pilipinas. Ang supplier na tumulong sa kanya ay muling tumawag na may isang kamanghamanghang alok. Nais nilang makipagtulungan kay Laila upang magdaos ng isang Philippine Ube Culture Festival sa Riyadh. Dumating ang araw ng pista. Sa labas ng salon, may malalaking tolda, mga demonstrasyon sa paggawa ng iba't ibang uri ng ube milk tea, at mga workshop para sa kababaihan. Ang pinakamahalaga, may mga kinatawan mula sa isang women's group sa Pilipinas na personal na dumalo. Sa gabing iyon, habang nakatayo sila sa entablado, nakita niya ang daan-daang babae na sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga baso at sumigaw, para sa pangarap. Para sa kalayaan. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Hindi na lamang ito tagumpay ng kanyang maliit na salon, ito ay naging isang makapangyarihang kilusang panlipunan. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto nila na tila nakatadhana ang lahat. Ang ube milk tea ay hindi lamang isang inumin, ito ay simbolo ng pag-ugnay ng kultura at pag-asa na kayang umusbong kahit sa pinakatuyot na lupain. Ang kanyang salon ay hindi na lamang isang lounge, kundi isang sentro ng inspirasyon na nagtulak sa hindi mabilang na maliliit na pagbabago sa buhay ng maraming babae. Itinaguyod nila ang isang maliit na pundasyon upang magbigay ng scholarship sa mga batang babae, mag-organisa ng mga pagsasanay sa pangkabuhayan para sa mga single mother, at bumuo ng isang network upang suportahan ang mga babaeng negosyante. Lahat ng ito ay nagsimula mula sa kita ng kanyang ube milk tea. Isang dapit hapon, habang pinagmamasdan nila ang kanyang salon mula sa kabilang kalsada, ang mainit na lilang ilaw ay nagniningning mula sa loob. Sa karatula, nakasulat, Laila's Beauty Salon, kung saan nagtatagpo ang tamis at pangarap. Napangiti siya. Hindi na lamang ito kwento niya. Ito ay kwento nating lahat. Ang paglalakbay na sinindihan ng isang baso ng ube milk tea
ay lumampas na sa hangganan ng isang tindahan, isang brand, o maging ng isang bansa. Ito ay naging tulay na nag-ugnay sa mga kultura, isang sinulid na nagbubuklod sa komunidad ng kababaihan, at isang patunay ng pagbabago sa lipunan. At sila handa nang magpatuloy sa landas na ito, itataas ang baso ng katamisang iyon upang protektahan ang mga ngiti at pag-alabin ang mga pangarap ng marami pang iba, magpakailanman.